Bago ang pananabon ni Pangulong Duterte sa mga pulis sa Malacanang, sinermonan na rin sila ni PNP Chief Ronald De La Rosa sa Camp Crame. Sabi ni De La Rosa, hindi bababa sa 40 sa mga ipinatawag niyang pulis ang hindi sumipot. Ang grupong VACC pinupunang nila'y mababaw na parusa sa mga pulis. Dapat daw ay sibakin agad ang mga ito sa pwesto. Makibalita tayo kay Lala Roque. Hindi nyo alam na meron kayong ginawang hindi maganda? Wala talaga? Sigurado kayo, ha? Mahigit 200 pulis mula sa iba't ibang police district sa Metro Manila ang humarap kay PNP Chief Ronald De La Rosa pasado alas 12 ng tanghali kanina. Sila ang mga pulis na sangkot daw sa minor offenses tulad ng pagiging late, madalas na pag-absent, hindi nagsusuot ng tamang uniforme at nagte-text habang naka-duty. May iba naman na sangkot umano sa pangungutong at illegal na droga. May nahaharap din sa parehong kasong administratibo at kriminal. May ranggong PO1 hanggang Chief Inspector ang mga pulis na galing sa iba't ibang police district sa NCRPO. Merong 48 na hindi nag-report. So ibig sabihin may kaso na yon kagad na grave misconduct. Bukod sa pagharap sa Pangulo, paglilinisin ng mga pulis ng Pasig River alinsunod daw sa utos ni Pangulong Duterte. Mamaya pag kayo nalunod doon sa Pasig River habang mangungulik na lang o tinilip kayo, pupublimahin ko pa kayo, taas kamay, yung hindi marulunmangoy. Sabi naman ni De La Rosa, may mga pulis naman na agad sisibakin. Yung mabibigat na kaso dahil mga beyond beyond repair na yung mga tao na yun. Kailangan na talagang tanggalin serbisyo yun. Itong mga grupo na ito, pwede pa ito ma-reform. Sa panayam ng balitang hali kay VACC President Dante Jimenez, sinabi niyang dapat tanggalin na sa serbisyo ang lahat ng pulis na may kaso. Yung pagkatao ng isang pulis, yung kanyang ugali, yung kanyang ginawang mga kasalanan in the past, hindi po maaalis yun. Ang dalin ang may mga complaints, dahil alam niyo sa complaints, ito mabigat. May complainant, pero susunod yan, iaharas na yung complainant. May nakikita ring paraan si Jimenez para matanggal ang korupsyon sa hanay ng mga pulis. Nakikita ko dito, on long range, dapat kumilos ang legislative dito, yung sweldo nila itaasan naman. Ngayon, itinigil na muna ang operasyon kontra droga ng PNP. Pinatututukan naman ni De La Rosa sa mga pulis ang ibang krimen. Kabilang sa mga krimeng tututukan nila ang murder, homicide, theft, robbery, physical injuries, carnapping, motor napping at rape. Sabi ni Interior and Local Government Secretary Ismael Sueno, may tuturing na may krisis sa PNP. We cannot deny that we are facing a crisis in this agency. To effect change on a larger scale, we must start the change from within. Sang-ayon din si Sueno sa desisyon ng Pangulo na tanggalin sa pulisyang operasyon kontra droga. Nakipag-ugnayan naman ng Department of Justice sa Korean Embassy para maliwanagan sa sinasabing Korean Mafia. May mga Koreano raw na persons of interest kaugnay ng kasong pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju. Lahat ng anggulo, siyempre kasama ng investigation to be covered by the investigation of the joint investigating team ng PNP at saka NBI. Meron din silang impormasyon na 2 beses nang nakidnap si G bago pinatay. Patuloy na tinututukan ng Korean community sa Pilipinas ang investigasyon sa kaso. Nangako rin ng PNP na patuloy na poprotektahan ng mga Koreanong naninirahan sa bansa. Lala Roque, GMA News.